Hello guys! Magandang hapon po sa inyo lahat and welcome back to my channel. So, sa video na to, papakita ko sa inyo kung paano tayo magtitrim ng mga bonsai specimens po natin. So again, ito po, yung iba dito ay matatanda na at yung iba naman ay mga bata pa. Ito, grown from seed, sampalok. So, pinunla ko to noong March and now September na po. So, ilang buwan pa lang to. Pero unlike dito sa maple ko, at itong dalawang crab apple na to, matatanda na po yan. Itong pine tree na to, may edad na rin po to, pero hindi ko alam kung gano'n na siya katanda. Kasi nung nabili ko siya, ganito pa lang po siya kalaki. So, from here, up to here, sa akin na po. So, nasa akin to siguro mga 2 years mahigit na. So, sabihin natin na sa mga 5 years old na siguro to. So, now, ayusin natin sila at samahan niyo ako. Okay guys, so bago tayo mag-umpisa, ang una nating ayusin ay itong crab apple po natin. So, before we do that, ibaba ko muna itong ibang mga bonsai ko para hindi po sila sagabal sa atin. Itong dalawang maliit, sampalok tsaka pine tree, siguro dito na lang sa gilid. So now, dito tayo sa crab apple po natin or miniature apple. Pero bago po tayo mag-umpisa, gusto ko lang i-shoutout ang kapatid ko na si Cheryl. Binigay niya po tayo ng ito, yung microphone. Para po sa pagbablog. And now, ito first time po natin actually gagamitin. Kaya maraming salamat sa kapatid ko sa binigay niya sa akin. So, gagamitin po natin ito palagi kasi nagkakaroon tayo ng problema pag gumagawa ng video, minsan nawawala yung audio ko. So again, thank you kay Cheryl. So bago natin to umpisahan, tanggalin ko muna tong wire. Nilagyan ko po kasi siya ng wire kasi nung nilipat ko siya dito sa plastic container, minsan po kasi tumutumba siya. Kaya nilagyan ko ng alambre para hindi po matumba. Okay. So now, cut ko lang itong wire na to. Huwag nyo nga palang gagamitin to sa mga mamahalin or magaganda yung cutters. Pagpuputol ng wire. Kasi masisira po ang ngipin niya. Manipis lang po yun kaya ako po ginawa. Pero again, huwag niyo po sana gagawin yun. So, again, ito po ay crab apple natin. So, yan, kung makikita nyo, mataba na po itong puno niya. So, ilang taon na rin po sa akin to. Hindi ko na actually matandaan kung ilan kasi simula po nung nag-start tayo mag-bonsai, isa po to sa pinaka una kong mga ginawang bonsai na crab apple. Ito po actually nakatanim dati doon sa lupa na inilipat ko lang po. Ang talagang ginawan ko na bonsai na crab apple is ito po actually ang mas nauna. So kung makikita nyo, mas mataba po ang puno nito kumpara dito. Pero halos hindi po sila nagkakalayo ng edad. Ang pagkakaiba lang po kasi or ang nangyari doon, ito po kasi nakadirekta sa lupa, kaya po siya tumaba maigi. Ito, ever since na nakuha ko, nasa plastic container na po and lagi kong tinitrim. Pero halos wala po silang pagkakaiba sa edad. So, baba ko lang po muna ulit to. So now, kung makikita nyo naman po, itong crab apple na to or mini apple ay sobrang na po taas. Ang gagawin ko sana, antayin ko siya magkaroon ng mga ibang sanga dito pero walang lumabas. Dito po sa pinakababa nagkaroon, here. Kaya hindi na natin kakailanganin itong ibabaw. Ang gagawin ko, ikakat ko siya dito. Focus natin ng konti ha. So ipuputol ko siya dito. Ito, hindi na po natin kailangan. Pwede natin to actually paugatan. I-air layer natin kung gugustuhin talaga natin. Pero kung i-air layer ko to, hindi po dito. Dito ko po siya i-air layer or papaugatan
kasi may mga magagandang sanga po siya dito. So yung structure niya maganda na, so i-develop na lang ng konti. Tapos puputulin dito and tatapon tong part na to, hindi natin kailangan yan. Pero hindi ko na po gagawin yon kasi hindi ko naman po kailangan ng masyadong marami ng crab apple na bonsai. So for now, puputulin lang siya natin dito and mag-grow out tong dalawang sanga na to and hopefully magkaroon pa ng isa dito sa kabilang side. So now, putulin ko lang to guys ha. So kung makikita nyo po, itong sanga na to, actually ito ang gusto kong iwanan. Yung dito kasi sa kabila, masyado pang maliit. So baka tanggalin ko na lang to, iwanan ko na lang to isa na to. And again, kakat natin siya dito. So cut ko lang siya ng medyo mataas doon sa sanga na iwanan natin. Kasi magda-dry out pa po yan. At ayoko naman masyadong maapektuhan yung itinira natin na sanga. So kahit mag-dry out to, meron pa siyang gap or space para maiwanan tong iwanan natin na sanga. So dahan-dahan lang po tayo sa pag-cut. Yan, malapit na tayo. So, dahan-dahan. Baka tamaan yung iiwanan natin na branch. Okay. So, actually, almost, hindi, 6 years mahigit na po ito. Dahil tinanim ko to doon, simula nung lumipat tayo sa bahay na to. Kaya nasa 6 years mahigit na po ito. Again, ang ganda po sana niya oh. Pero hindi natin kailangan to. So again, okay na tayo guys dito. Ayan po. So ito, hahayaan natin mag-grow out and again, sana magkaroon ng isang sibol pa dito sa side na to. So kung makikita nyo, may dalawang branch po dito. Ito, tsaka ito. So ang iwanan ko po ay itong isang to, itong mas malaki. Kaya itong maliit na to, aalisin po natin. So kakat ko na siya. Yan, and this one, putulan ko po dito. Ayan, tapos na tayo sa isang to. So, iiwanan na naman natin siya para mag-grow out. Kung mapapanood nyo po sa ibang mga gumagawa ng bonsai, meron po sila mga inilalagay dito. So, wala po ko ron, kaya wala po kong ilalagay po dyan. So, again, okay na itong isang crab apple natin. So, baba ko lang po ito. So, now, dito naman po tayo sa isang crab apple pa natin. So again, tulad ng sinabi ko kanina, yung malaki na yon at ito, wala po halos pinagkaiba sa edad. Yung pagkakaiba lang nila, ever since na nakuha ko to, nandito na po to sa plastic container. At yun naman po isang yon, nakatanim po dati direkta sa lupa yon, kaya po tumaba siya. Actually, ang taas na po niyan, binawasan pa po natin yon. So again, to naka several cuts na po tayo dito actually. And meron tayong mga wirings po dito. Tutusin yung iba nga po, kailangan na nating alisin kasi ayan na, tumataba na masyado yung mga branches. Kaya dapat actually alisin na natin. Medyo matigas lang po itong ginamit ko ditong wire kasi stainless po ito actually. At ginawa ko naman po yun kasi nung nilagyan ko to ng wire, medyo mataba na po yung sanga.
So kung regular wire po ang gagamitin ko dyan, hindi po siya susunod kapag binend po natin. So nakuha naman po natin yung gusto natin. Kaya nga lang, again, pinahirapan po tayo nito actually sa paglalagay. Okay, so makikita niyo po, na-hold niyo na po yung shape na gusto natin. So tanggalin pa natin itong dalawa. Ingat lang po, ayan o, nakat na po ko. Kasi nga tigas. Tapos yung ibang sanga dito, medyo matatalas pa. Maambon na po or lumalakas ng ambon, guys. Kaya sana makatapos tayo dito sa ginagawa natin bago lumakas ang ulan. Nagasgasan yung balat ng isang branch. Okay, one more. Isa na lang. Tatapos tayo. Medyo masakit sa kamay, kuha ko ng plier or cutter. Okay guys, so kumuha lang ko ng side cutter kasi again, masyadong matigas po yung wire na ginamit ko dito at masakit po sa kamay. So ginamit ko lang po to actually guys kasi naubusan ako ng wire na pang gamit sa bonsai, pero actually meron na po ako mga bago na nabili. So sa susunod po, hindi na po natin gagamitin yung stainless kasi napakatigas po talaga. So again, tayo lang natin makalampas yung train dahil medyo maingay. So 2 carts lang po yun guys. So tulad na nasabi ko, itong bonsai na ito, ang ginagawa po natin to, kinakat lang natin, yan, hinahayaan natin mag-grow out, then cut lang po ulit. So trimming lang po tayo ng trimming. So as it goes, hinahayaan natin sila mag-grow out, tapos mamimili tayo ng mga branches na gusto nating iwanan. So ito, cut muna natin to, pero iwanan ko ng ganong kataas. So pag hindi natin nagustuhan yun later on, alisin natin. So this one, dito, ito, dito. So again guys, trimming lang po ito ng trimming. Ito masyado siyang malaki. So hindi ko gusto to, totally alisin ko na itong malaki na to. Ito, medyo patay na po to, alisin natin. Ito, bawas din dito. Itong isang branch na to, pwede natin actually iwanan yan, and later on, pag nagusto natin yan, baka ito ang alisin natin. So hindi pa natin sure dyan. Ito, may maliit na sanga dito, alisin natin. Excuse me. This din yun. This one, sobra lang doon. So now, isang sanga na lang po na iiwanan. So, actually ito, trim ko dito, ibabaw. Okay, so, actually, ito hindi ko na kailangan to. Tulin ko siya dito. So again, if ever na gumanda tong sanga na to, pwedeng itong iwanan ko at alisin ko to later on. So hindi pa natin sigurado yun kung anong gagawin natin dyan. So pansamantala iwanan natin siya.
So now, chinecheck lang natin kung ano ang gagawin natin. So, again, meron po tayong dalawa dito at isa dito na branch. Ayan guys. Tapos isang dumiretso. Actually, parang nagugustuhan ko na aalisin ko tong isang to, itong nakadiretso na to, at iiwanan ko tong tatlo. So parang hayaan ko mag-grow out to, tapos later on, titingnan natin kung ano mangyayari sa kanya. So, para kasing ang ganda niya. Pero for the meantime, hindi po muna natin siyang aalisin. So, hayaan muna natin mag-grow out at malalaman natin next year. So again, second one, done. Okay, so now, yun naman sa maple. Okay guys, so itong maple naman natin ang sunod natin. Okay, so sa mga nakapanood ng first video nitong maple, actually dalawa po sila. Pinaghiwalay natin. So ito yung mga ampalaya nasa doon sa balag. Actually nasa ilalim lang itong maple na to. Yan po yung mga naghulugan, yung mga seeds niya. Sibula na po. So, bakit ko sila inaalis? Kasi kahit alisin ko sila at ilipat ko sa lupa or sa paso or saan mang container, malapit na po winter kasi September na. So, mamamatay lang din po sila. Kaya, binubunot ko na po. So, again, ito guys, may edad na rin po yan. So, bumaba na yung lupa niya. So, kailangan ko siyang dagdagan ng lupa. So, bago tayo mag-proceed, dagdagan ko muna ito ng lupa. Para pag tinabi natin ay wala na po tayong gagawin mamaya. So, again, potting mix lang po natin ng gagamitin natin. So again, yan, dinagdagan lang po natin ng lupa. Kasi lumalabas na yung ugat niya. Okay. So now, linis lang natin ng konti. Tingnan ko ano mga iiwanan natin at alin ang ikakat natin. So, trimming tayo ulit. So, ito medyo naging wild ang paglaki niya. Bawas doon. Ito, hindi ko siya kailangan. Bawas dito. So, itong malaki na to, hindi ko siya kailangan kasi parang na-deform na siya. Isin natin yan. So, hindi rin masyadong maganda paglaki nitong isang to. So, isin din natin siya. Ito, alisin din natin. Hayaan natin magkaroon ng bagong lead. So, dito kung alin yung lalaki na magugustuhan natin later on, yun ang iwanan natin. So, for the meanwhile, tatlo yung inalis ko kasi hindi maganda yung paglaki nila or yung kinalabasan. So, ito, cut natin dito.
So ito, wala na tayo masyadong kailangang alisin dito kasi again, ang habol natin is mag-grow out sila para later on makapamili tayo ng mga branches na gagamitin natin or magugustuhan natin later on. So, kung mapapansin nyo lang po, ayan, masyadong marami po ang lumalabas na branches sa trunk niya o sa puno niya. So, tingnan lang natin kung alin yung mga sa tingin natin na hindi natin kailangan para hindi sila makasira sa itsura ng magagawin natin bonsai. So, lilinisin lang po natin yung mga unwanted na lumalabas sa side ng puno, yung mga branches na hindi natin kakailanganin. Para later on, hindi rin tayo mahihirapan na magayos. So, before that, itong isa to na hinayaan natin mag-grow out, kung makikita nyo masyado na kasi siyang mataba, pero dito meron kasing sumibol na maliit, so alisin natin itong malaki. So again, sa bonsai, pag malaki yung puno niya, dapat yung mga branches niya, mga payat lang. Huwag yung halos hindi iba yung itsura or sumasabay yung laki ng branch niya sa pinaka-trunk niya, parang ang pangit naman tingnan. Kaya inalis natin. So itong isang to, habang tumatagal, siya yung magiging panibago nating palalakihin dito. So ito actually hindi rin maganda, pero pwede ko siyang bawasan dito kasi meron siyang lalabas dito. So bawasan lang natin dito. Again, linis lang tayo sa ilang lugar na hindi natin kailangan. So tulad ng sinabi ko, ayos lang na iwanan nyo siya na ganyan kasi nga mamimili pa po tayo later on. Dahil nga tulad ng sinabi ko, bonsai is continuous. Palagi po nag-i-evolve yan. Hindi porket na-cut nyo, yun na po yun. Or na-trim nyo, final na po yun. Hindi po. Continuous po yan. Nag-evolve po ang bonsai dahil living art po ang bonsai. Kaya pwede nyo siyang hayaan na mag-grow out. Then, next year or following year, pwede nyo siyang i-trim at alisin ang mga hindi nyo nagugustuhan. So, dito sa taas, masyadong marami yung tumutubo and yung iba sa tingin ko ay tataba masyado. So, inaalis ko po yon. So, I think okay na muna ako dito. So, again, ito yung maple natin. Yung isa, nandun pa po. So, hindi ko na isasama yun sa pag-trim today. Lagyan natin ng separate na video niya. So, again, third one down. So, meron tayo dito yung pine tree. So, itong pine tree na to, hindi ko pa siya ititrim actually. Kasi, inaayos ko pa siya o tinetrain ko pa siya sa wire. So, later on, magde-decide tayo kung alin na iwanan natin sa mga branches na to. Ito, itong isang to medyo mataba. So, alisin natin siya. Wait. Okay, alisin natin to. This one. So, iwanan ko lang itong dalawang to. Again, tinetrain ko pa po siya sa wire. So, baka next year ang alis nito kasi actually ang pine tree malambot po ang puno pag bata pa po siya. Pero, I mean, maliit pa kasi kahit ganito po to, siguro nasa 5 years old na rin po ito. And, there. Wala po tayo masyadong gagawin sa kanya.
Ayan muna natin yun dyan. So, last one. So guys, yung sampalok. Ito po, pinunla ko nung mga March. So, September na ngayon. So, nasa 7 months na po siya. So, shout out kapatid na Tinay. Ito po yung mga kasamahan ng mga seeds na binigay ko sa inyo. Ni Marian or ni Andy. 2 puno po ito. So, later, ipaghiwalay natin sila o split natin sila. So, again, itong sampalok na to ay matamis po actually. So, galing po to sa tanim nila nanay doon sa likod bahay namin. And dinala ko po yung seeds dito. So, hindi po sila pwedeng gamitin sa sinampalukan. Or, is it? I think pwede naman, talbos naman yung gagamitin, di ba? So, yung bunga lang ay hindi pwedeng gamitin sa pampaasim kasi again, matamis po siya. Or is it? Kasi tatamis nga lang pala siya pag nahinog na, di ba? Ang hilaw niya maasim pa rin. So, I think di magre-reklamo yan. Ano daw? So, ito, hindi pa natin to siya ititrim dahil masyado pang bata, baka magtampo. So, siguro next year na po natin to gagalawin guys. Pinakita ko lang siya sa inyo para makita nyo na kung gaano siya kabilis lumaki. In 7 months, ganito na po kalaki ang sampalok na pinunla lang po natin from seed. So, bukod dito, mayroon pa po tayo sa loob ng greenhouse na ilang sampalok. Kaya guys, so tingnan nyo ang ganda niya, lusog niya. So, 7 months. So, there. Hindi ko na masyadong pahabahin to guys. Pinakita ko lang sa inyo kung paano mag-trim. Simpleng pamamaraan. Kung paano panatiling malinis at maayos ang bonsai nyo. So, again, tulad ng sinabi ko, meron tong 3 branches na i-develop natin. Tsaka ito. Tapos ito yung gagawin ko sanang lead na hayaan ko tumaas. Pero as it goes, habang tinitingnan ko siya, parang mas maganda na wala tong isang nasa taas na to. Iwanan lang yung 3. Parang ganun ang nakikita ko na magiging itsura niya in the near future. So, I think hindi ko na kailangan to guys. Alisin ko na. Iba na yung nakikita ko sa kanya kasi. So, mas nagugustuhan ko talaga kung aalisin ko tong nasa center 1 niya at iiwanan ko yung 3. Parang mas magandang kalalabasan niya guys. Pero, tulad ng sinabi ko, hayaan muna natin siya for the meanwhile. So, next year natin siya sisintensyahan. So, again, guys, simpleng tips lang po kung paano linisin at panatiliing magandang mga bonsai specimens nyo. So, kung magagawa nyo naman po, pakilike naman po ang video na to, share sa mga kaibigan nyo, and subscribe na rin po sa channel ko. Malaking tulong po yun para sa akin. And again, ito na po yung official t-shirt natin ng Learning as I Go. So, again, maraming salamat. Shoutout po kay Sir Norlan. Yung pong isang kaibigan po natin dyan sa may Pasong Kawayan, yung mekaniko po ng Mitsubishi Shop. And lagi po siyang nanonood ng mga videos natin. Maraming salamat po. And may order na rin po si Sir Norlan nitong damit po natin. So again, salamat po. Pakiantay na lang po yung damit. So again, ingat lang po tayo lahat palagi guys.